babawasan natin yung aircon. No? We are now in February, second Sunday ng February. Second Sunday, first Sunday. First Sunday po, no? Second Sunday na. First, excited ako sa second Sunday kasi ano ba sa second Sunday? Uy, February 14, no? Malapit-lapit na, no? Kaya, okay lang naman. Ang pinakmasaya dyan, yung mga, mayroong ka-date. Pero mas masaya din pag wala kang ka-date. Amen ba? Kasi at least hindi ka gagastos na po. So, anyway, sana by February 14, mas marami po tayo. Dito na tayo mag-date by next Sunday. No, date natin ang ating Panginoon. Ang ating pag-usapan ngayon, pag-aralan ngayon, it's really may passion or ito yung desire ng puso ko na patuloy nating makilala ang Diyos dahil ang Diyos ay patuloy na naghahayag at nagpapakilala sa atin. Last Sunday, nakita natin yung katangian ng Diyos na He is a God of grace. No? And sa ngayon naman is from time to time that we open the Bible, patuloy din na inihahayag ng Diyos kung sino siya. Okay? Sapagkat may mga panahon na, ito yung mga panahon na obscure na. Okay? Kumbaga, nawawala na yung tunay na pagkilala sa ating Panginoon. So, God is a holy God, no? Or the holy God who is worthy of worship. Ano po ang ganda ng Isaiah chapter 6? I have read many times, I have heard many times about some preachings or many preachings regarding Isaiah chapter 6. And nung first time kong napakinggan ito, it really moved me deep inside. Na halos sabi ko, grabe pala ang ating Panginoon. Grabe pala ang Diyos. No? So, please bear with me. Kasi, itong pagpasok ng 2020 or 2021, kaliwat ang mga pinagdadaanan po natin. No? And I, for one, kasama din ako ewan ko lang kung kasama po kayo sa, para bang, dumating ka sa point ng iyong buhay ng hopelessness. No po? Kasi dito sa Isaiah chapter 6, no, may mga areas dito, may mga pangyayari, may background kasi ito na sa akin ay nakarelate po ako. No? Please, next slide please. Hindi yata gumagana ng akin. This is the background which each and every one of us ay nararanasan din natin. Ito po yung background ng Isaiah chapter 6. And sa panahon natin ngayon, ito yung mga issues na we are watching on television. Nararamdaman po natin, napag-usapan natin in every corners of every street or every corners of our community. So, sabing politika, no? Alam niyo po, kung bakit ko sinasabi ito dahil ang lahat ng mga yan ay nakikita yan sa Facebook, nakikita yan sa social media. Political, economic, social, moral, and religious. Okay, at sa panahon ni Isaiah, lahat ng mga ito ay nasa brink of decline. Ibig sabihin, hindi na maganda, no? There is a political decline, there is the economic collapse, there are social injustices, moral confusions, or decline, and religious decline. Kaya minsan, no, yung gusto kong ipamuhay yung advice nila na you get away from the social media kasi ito mga problema ng mga politika. No? I often come to the point na yung parang ewan ko lang sa inyo na pag tumingin sa politika natin, wala kang asahan. Pag titinan mo yung kasi itong pagpasok ng 2021, I really felt yung lungkot at naramdaman ko yung bigat ng problema ng pagdadaanan ng bansang Pilipinas. Ganun po kayo pag magkaroon kayo ng political awareness. Lately lang naman ako nagiging involved, nagiging aware about sa ating politika, about political leaders sa buong mundo. No? Pag titingnan natin yung bansa natin, yung mga namumuno, you see imperfections. Makita natin na walang perfect na leader.
naalala ko yung issue ng PhilHealth. Hindi nyo, magkano ba yan? 15 billion or million ba? Billion ang hindi pa nila napapalabas. Sana punta yan. Pero kita mo yung mga taong, parang sa akin, kapit patalim yun. Parang, ilalagay mo yung pera mo doon. Pero may issue eh. Pero dahil tayo ay talagang concerned sa ating kalusugan, pag magkasakit tayo later on, mayroon tayong kukuhanin. Kaya parang sa akin, suicidal na yun. Sige na nga. Pumili na lang ako, tapos uhulog ko. Kasi pag hindi ka maghuhulog, talagang, I think may mga consequences yun na as policy ng PhilHealth. Ewan ko lang kung ba sa atin nakapaghulog na. Kaya siguro napipilitin din nila kasi kahit nagtaas, I think sa isang buwan, ay sa ngayong, naging 300, dati 240, 200, yung 300. Kaya nung nakapila ako, sabi ko, bakit nagtaas sila, no? Di ba sabi ni Digong, huwag nang taas. Kasi may issue eh. May issue ng 15 billion. Sabi ko, gusto ko sanang picturean yung PhilHealth tapos i-post ko sa Facebook. Sabihin ko sana, ba't ganito ang nangyayari, no? Nagtaas pa ng 100. Samantalang hindi lang palabas na. It's very discouraging, no? Ito yung mga hindi makamasugpo-sugpo na korupsyon na pinagdaanan natin bansang Pilipinas. So, yun yung mga issue na pati ako naapektuhan may everyday life. Parang, ano ba naman yan? Corruption dito, corruption doon. The government is at war at corruption, pero hindi talaga maalis-alis. Sa panahon ni Isaiah, there is a political leadership decline. So mula sa king, itong si Uzziah, na namatay na, ito yung king na corrupt din sa tingin, morally corrupt. Alam niyo kung bakit? Dahil bastos no? Bigla siyang pumasok sa templo at naghandog siya sa loob ng templo. Ang nakakagawa lang doon, mga priest. So, binaypas niya yung mga priest, nangahas siya, at dinisrespect niya ang Lord, and then he offered. Kaya ang nangyari, nagkaroon siya ng ketong. Kaya dito sa 6 verse 1, patay dito si Uzziah. Alam niyo kung bakit patay? O bago siya mamatay, nagkasakit siya ng ketong kasi pinarusahan siya ng God. Ito yung leader ng isang bansa na walang respeto sa church, walang respeto sa Diyos. At ngayon din, no, even sa time ni Isaiah, there's economic decline. Ibig sabihin, nangangamba ang kanilang ekonomiya katulad sa panahon natin ngayon. Alam niyo ba yung hirap na pinagdadaanan natin ngayon? Alam, mamibili ka lang dyan sa talipapa. Kasya ba ang 300 para makabili ka? Pagkain mo mag-isang araw? Kakasya po ba yung 300? Hindi kasya, di ba? Grabe, nagmahal yung mga bilihin ngayon. At sabi ko, grabe yung nangyayari sa atin. Siguro epekto ng COVID. At ang ating Pangulong mismo nagsabi na ang Pilipinas ay bumabagsak. Naapektuhan niyo yung ekonomiya. 500 mo ngayon, hindi magkasya. Isang kilong karne, magkano ba? 380? Bangos, magkano? Pag magbangos ka rin, may kamahalan din, no? Kaya yung iba sa atin, nagpumunta na lang ng tansa. Pag may pumunta sa tansa, tawagin mo ako para mas mura ba sa tansa doon sa may si Ate Marlene, nagtitinda ng bangus, baka mas mura kuhanin sa kanya. Mapektuhan, there is economic collapse. Para bang nangangamba, saan ba tayo? Patas ng patas ang bilihin, tapos titinan mo yung budget mo, kulang. And I don't know why. Tapos sabay pa ng corruption. What else? Social injustices. Sa panahon ni Isaiah, ganun din. Katulad ng panahon natin ngayon na social injustices na yung mga mayayaman, at yung mga pulubi ay naging pulubi. At ang mga mahirap ay inaalipin. Okay? I think hindi pala sa slides, no? Social injustices, chapter 1, verse 21 to 23. Ang sabi niya dito, tinan mo yung nangyayari sa panahon ni Isaiah. See how the faithful city has become a harlot. She once full of justice, righteousness used to dwell in her, but now murderers. Mamamatay na ngayon ang mga tao sa panahon ni Verse 22, your silver has become dross, your choice wine is diluted with water, your rulers are rebels. Tingnan mo nga yung mga leaders naging rebelde. Your companions of thieves. Magnanakaw ang mga leader. They all love bribes. Gusto nila yung mga pailalim na bayad. Anong tawag doon? Yung mga suhol. And chase after gifts.
They do not defend the cause of the fatherless. The widow's case does not come before them. So, nangyayari sa panahon ni Isaiah at nangyayari sa panahonan natin, yung bang pag may pera ka, ano tawag dito? Kaya mong bayaran, pwede mong bayaran ang justice, at yung mga may hirap ay lalong naghihirap. At ang madaling huliin ngayon ay mga pulubi. Hinuhuli yung mga nag-ano ng mga drugs. Pag ikaw ay drug addict at user ka, lately yung sang kababayan namin nahuli siya. Pero yung mga big drug lords ay na-excuse sila sa batas or may pera no? And lately lang yung case ni Nuesca, yung pumatay sa dalawang yung mag-ina. Nalaman ko na tuloy pa rin yung kaso, pero bakit ganun? Pag na namang may posisyon ka, may authority ka, idadaan ka sa proseso. Matagal yung proseso eh. Samantalang pag ikaw ay civilian, wala kang pera, wala kang kakayahan, may kaso ka kaagad. Diretso ka sa kulungan. Alam niyo, pag manood ka sa Tulfo, kita mo yung mga injustices and yung pang-abuso ng mga nasa authority. Alam niyo, itong mga nangyayaring ito, pagpasok ng 2021, dala-dala ko yun eh. Parang masyado naman ako nagyayabang. Parang ako, Diyos ba ako para dalhin na tama? Titingnan mo sarili mo, may problema. Tingnan mo pamilya mo, may problema. Titingnan mo yung kapaligiran mo, yung politika, wala kang makitang maasahan. Sa ekonomiya, wala kang maasahan. Sa hostisya, wala kang maasahan. At isa pa na makita natin, there is a moral decline and confusion even the time of Isaiah. May pagbagsak sa moralidad ng tao. Alam niyo bakit? Pag sinabing moralidad kasi, it talks about the choice, pagpili ng tama at mali. Imagine that dito sa, I think, dito sa chapter 2, yung sinasabi niya dito, no? O chapter 3, if I'm not mistaken. Grabe yung moral confusion na nangyari dito, no? Dito sa chapter 5. Sabi niya, verse 20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ito yung sitwasyon na kung saan yung masamang gawain nagiging mabuti. They call good evil. Hindi ba naranasan natin sa panahon natin ngayon? Ang LGBTQ ay tinatawag ng mabuti. It's good, it's accepted. Ang pagpatay ng tao is accepted as good. Yung good nagiging evil, ay yung evil nagiging good sa tingin ng tao. At yung good nagiging evil. Yung tama nagiging evil. There is a twist, tinitwist nila yung truth, and there is the mixing of good and evil. Dapat, good is good, bad is bad. Dapat ganun, di ba? Pero sa panahon natin ngayon, nagmi-mix eh. Ito yung nangyayari dito na sa kapanahon ni there is the moral confusion and decline. Kaya, sa panahon natin ngayon, napapansin ko yun. We celebrate. Ano ang sineselebrate natin? We clap. We endorse. We encourage. Yung mga program sa social media wherein ipinapangalandakan ang kabastusan, pinapalakpakan ng tao. Naupo tayo sa ating mga salat, nanonood tayo at clap. We watch on our cellphone yung mga bagay-bagay nito. Na para bang lahat ng masasama ay tanggap na ng isipan natin at wala nang tama at mali. Lahat ay okay as long na ikaw ay masaya. Yun ang nangyayari dito. No? There is moral decline and confusion. Mga kabataan natin sa panahon natin yun, hindi na alam yung tama at mali. Ano yung ang sa kanila, wala nang dating sa kanila yung marriage life na ihatid ka sa altar that you are pure, you are virgin. Wala na sa kanila yun. It's nonsense. It's old-time practice. Pero hindi na alam na ito yung tama. Sa ngayon, gusto pa nila yung live-in muna, testing muna kung tayo, kung hindi, walay tayo tayo. Yung cohabitation na tinatawag. Sa panahon natin ngayon, kahit, yung I was raised up so much conservative na kahit man lang yung
makita yung braso o yung dito cleavage ng babae, ay bastos na sa akin. So conservative. Pero sa panahon natin ngayon, yan mo lang may mga sinishare ng mga tao ngayon sa Facebook. Yan mo yung pagti-TikTok. Kulang na lang maghubad para lang. Okay lang namang mag-TikTok basta maayos yung damit. Pero, it is being viewed many times and hina-heart pa nila. There is no more the distinction between wrong and good, evil and good. Kaya nagkaroon ng moral decline and confusions. Katulad sa panahon ni Isaiah. Imagine that, yung tama ginagawang mali at yung mali ginagawang tama. Okay? Kaya sabi dito, woe to those who do all evil good and good evil, to put darkness for light. Yung kadiliman, naging liwanag para sa kanila. And light for darkness. To put bitter for sweet, and sweet for bitter. And many more na pwede natin makita. And so, dito sa, ano pang nangyayari ito? Religious decline. Pag punta ka sa templo, punta ka sa church, anong makita mo? Religious decline, wala na yung mataas na paggagalang sa Diyos. Pagpunta ngayon, pag titino mo ngayon yung mga churches ngayon, meron akong hinahangang kaya sabi ko, napakabigat yung 2021 ko nung pagpasok. Pero, isang hinahangaan kong preacher, actually, marami akong nabiling mga books. Sabi ko, itong preacher na to mahusay, nakatulong sa akin sa pagbabago ng aking pananaw. Ganun kasi, pag ikaw ay seryosong Kristiyano, may mga tao. Hindi ko siya iniidolo, hindi ko siya idol, hindi ko siya sinasamba, pero hinahangaan ko siya at marami akong mga natutunan. He's a good preacher, international evangelist, matalino, philosopher. Kaya lang, itong pagpasok ng 2021, kasi nung namatay siya, nung namatay ng preacher na to, naging siguro online kasi noon, time ng pandemic, kaya nakita ko sa Christian world, sa sex scandal, immorality. Nako. And look at this, mga kapatid. Sa panahon ni Isaiah, ganun din. At yung king, na pag-asa ng bayang Judah, ng southern Israel, kasi nahati yung Israel, no? Saya, ito na. Alam nyo ba na sa northern na bumagsak na sa kamay ng kaaway, ito na lang natitira, ang Judah or Jerusalem, natitira sa southern. At namatay yung king. So imagine that, kaya Isaiah has mixed emotion. Siya yung parang pag tumingin siya sa politika, wala siyang, it's already declining, ekonomiya, nag-decline, social injustices, andyan, naghanap, moral decline, and confusions, and religious decline. Asahan niya ang templo, mga priest, wala. Bumabagsak lahat sila. Sila ay lumalayo sa Diyos. At you know what? Sinasabi sa chapter 1 ng Isaiah, ang bayang Israel ay lumayo na, nagrebelde sa Diyos, kaya ganyan ang nangyari. At lagi nating tandaan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya natin, ang politika natin, ang social life and relationship natin, ang ating moral life at religious life. It is because the problem is that kung tayo lumalayo at nagre-rebelde sa Diyos, kita natin yung mga epekto ng lahat ito. Nagde-decline, bumabagsak lahat. Katulad ng nangyari sa panahon ni Isaiah. And Isaiah, I think, si Isaiah, siya yung hopeless. Pero ang anong ginawa niya?
Sabi niya, ang hirap ng buhay, ang hirap ng pinagdadaanan ng bayan ko. Ang hirap ng pinagdadaan. Titingnan niya yung sarili niya, anong magagawa niya. Ang ginawa niya, anong ginawa ni Isaiah? He went to the temple to worship God. Kaya sa panahon na tayo dumating hopelessness, wala kang maasahan sa politika, wala kang maasahan sa mga leaders, at nagkakagulo at naging masama ang ating mundo, saan tayo pupunta? Tayo ay punta sa church para magsamba. Amen? Amen? Di ba ganun yun? Daming mga katanungan, daming mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang itinuturo dito ay tumingin na tayo sa Diyos, katulad ni Isaiah. He went to the temple dahil alam niya sa temple, maaaring magkakaroon siya ng pag-asa. Kaya he went and worship. Ito lang ginagawa natin ngayon. Kaya pagpasok ng 2021, sabi ko, lahat yata, ramdam ko yung panghihina ng lahat. Pero sabi ko, ang magandang pag-usapan natin ngayon, babalik tayo ulit sa Diyos at titingalain natin ang Diyos at kikilanatin natin siya. Why? Dahil sa karanasan ni Isaiah sa verse 1 nung nangyari. Ano nangyari sa verse 1? Next slide please. Sabi niya, in the year of the King Uzziah died, I saw the Lord. Nung nagpunta si Isaiah sa templo, ang nakita niya ngayon, ang Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, we are so much preoccupied, no? Ng mga bagay-bagay. No? Ganun yun. Kasi when he came to the temple to worship God, ang ginawa ng Diyos, nagpakita sa kanya. God revealed Himself to Isaiah. No? At ganoon ang ginagawa ng Diyos when we come to Him in worship. Kaya sabi ko, ang magandang gawin ko na lang dito, mag-worship na lang kay God kaysa mag-focus ako sa napakadaming limpak-limpak na problema mula politika hanggang sa pamilya, sa paligiran. At ito ang nakita ni Isaiah sa kabila ng kanyang panlulumo. Namatay ang kanyang hari, namatay ang hari ng bayang Israel o bayang Judah, but he found comfort. And what he saw is that he saw God, nakita niya ang Diyos. He saw the Lord. Saan daw siya? Anong ginagawa ng Lord? Asan yung place ng God? O asaan ang Lord dito? He saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. Sa worship natin, o yung worship ni Isaiah, lapit na sa ating Panginoon, nagpakilala ang Diyos at nakita niya ang Diyos. He saw the Lord. At yun yung prayer natin. And when we come to worship God, nakita natin ang Diyos. Sino ba sa inyo ang nakakita sa Diyos? Ginamit dito ay isang pangitaan. Ang tawag dito is a vision. He saw God. Nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono, sa kanyang trono. Sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos, nakataas-taasan. No? Huwag kang tumingin sa paligid mo, huwag kang tumingin sa politika, huwag kang tumingin sa ekonomiya, huwag kang tumingin sa nangyayaring kasamaan sa mundo, kundi ang gustong sabihin ng Diyos, Isaiah, tumingin ka sa akin. Ito na ako ngayon, nasa trono ko ngayon. At ako yung King of Kings, ako yung Lord of Lords, nang ibig niyang sabihin, ako ang may control ng lahat ng bagay. Ano man ang nangyayari sa mundo, ako pa rin ang nakaupo sa aking trono. Amen? At yun yung gusto ipakita ng Diyos, na sa panahon na nayayanig tayo, sa panahon na hindi natin alam ang ating gagawin, sa panahon na naging naganap ang kasamaan, ang pagbagsak ng mga spiritual leaders, mga leaders natin, isa lang ang pinakita ng Diyos. Kung sila nagsisibagsakan, ako na natiling hari at nasa trono ng Diyos. Imagine that. What a comfort na makita ni Isaiah dito. What a comfort. Encouragement na, hoy, huwag akong mawala ng pag-asa. There is God seated on His throne. Nagkaroon siya ng sight of God, nagkaroon siya ng vision of God, at ang Diyos na to ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Kahapon meron kaming devotion sa Psalms 24. Dito nang sinasabi niya na ang Diyos natin ay hari. Okay? Ang Diyos natin ay nakaupo sa kanyang trono. Pag siya ang nakaupo sa kanyang trono, siya ang namamahala sa buong mundo. Mula sa kalawakan, buong universe, buong nilikha niya, He owns it, He rules it, and He manages it. At siya ang may control ng lahat ng mga bagay. Kaya ano man ang nangyayari, pwede nating sabihin, God is in control. Nasa kanyang upuan, nasa kanyang trono, at alam niya ang kanyang ginagawa. Amen? Amen. And he saw God. Napakapalad ni Isaiah. At minsan, ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos, no? Alam mo yung kababayan ito ang na-appreciate ko dito nung pinag-aaralan ko to eh.
nakita ko na bakit sa lahat ng mga tao si Isaiah ang nakakita sa Diyos. Kasi yung ibang mga tao, no, dahil sa kasamaan na ginagawa nila, no, at dahil sa problema na pinagdaanan ng kanilang bansa at ng kanilang personal na buhay, hindi na nila makita ang Diyos. Napakapalad ni Isaiah kasi siya lang ang nakita sa Diyos nung siya ay nagsasamba. No? And there are reasons bakit hindi natin nakita ang Diyos. Bakit maraming hindi tao nakakita sa Diyos at nakakilala sa Diyos. What are the reasons? Next slide please. Yan po. Number one, they are so much preoccupied of themselves. The reason kung bakit naging bulag ang tao at hindi nakikita ang Diyos, dahil masyado tayong na-occupy. Masyado tayong napuspos ng ating mga sarili. Pansariling, pag sinabing self, pansariling plano, pansariling selfish goal, selfish desires. Masyado kang nagtatrabaho araw-araw, hindi ka na nagsasamba sa Diyos at hindi mo na nakita ang Diyos, hindi mo kinikilala ang Diyos dahil ang number one ay yung hangad mo na yumaman, yung hangad mo na mapagbigyan yung sarili mo at may sarili kang plano. Yung sarili mo lang iniisip mo sa bawat araw. Kaya kung sarili mong iniisip mo, how can you see God at paano makilala ang Diyos? Kaya naging bulag ang tao. Number two is that we are preoccupied of sin. Katulad ng nangyayari sa panahon ni Isaiah at sa panahon natin ngayon. Pag ang kasalanan na ay siyang naghahari sa atin at siyang namumuno sa atin, we cannot see God. Nagiging bulag tayo. At totoo yun. Kasi yung kasalanan, yun ang nagpapatigas sa puso natin at yun ang nagtatakip sa ating mga mata. You know what? Ang sa atin is that may tinatawag kasing spiritual eyes. No? May tinatawag nilang the eyes of the heart. The eyes of the heart. Na yung physical natin mata, hindi natin nakita ang Diyos. Pero meron tayong, yung spiritual eyes, yung inner eyes, na nakikilala mo at nakita mo ang Diyos. Kaya nga meron tayong song na sabi niya, open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Kasi totoo yan na, have you ever experienced, ako na-experience ko ito dahil siguro I'm a pastor na evangelist. Share ka ng share ng Word of God, share ka ng share about God, pero hindi niya tumatango siya, naiintindihan niya, pero hindi nagsisingin sa kanyang puso. Alam niyo, meron akong shinare na isang post natin na nagkaroon ng 2.2 views, yung dramatization ng mga kabataan natin. Ayun o, nakita niyo yun. Ang daming nag-likes, ang daming alam mo yun, yung lahat sila, nag-like sila, na-appreciate, na-bless sila. Kasi ang ganda ng ginawa ng ating mga kabataan, nagkaroon sila ng parang video, parang dramatization about life, na binago, struggle ng isang mananampalataya. And nung pinanood ng maraming na-bless, pero may isang hindi na-bless. Sabi niya, nag-comment siya sa akin, nagtatanong siya about sa tithes and offerings. Sabi niya, sabihin ko hindi. Sa tingin ko, hindi niya paniniwalaan. Kaya sabi ko na lang, kung ang tingin mo sa akin ay yun ang lagi ng pinupreach, alam mo, wala akong mansion, wala akong magandang bahay, wala akong sasakyan. Pero si Elisoriano, ang ganda ng sasakyan niya, mayaman siya. Ang dami niyang mga pera. Alam mo bakit? Dahil sa pilitan ang ikapo doon, sabi ko sa kanya. At nag-respond siya, sabi niya, hindi, ganito. Ang mga membro ni Elisoriano may trabaho. Gusto niya ako magtrabaho at habang nagpapastor. Gusto ko sanang sabihin sa inyo,
mo, maraming nagtatricycle ng mga at nabuksan yung ating spiritual eyes. You can occupy yourself, your doctrine, lahat ang paniniwala mo. Pero pag wala kang karanasan sa Diyos at nakita ang Diyos sa buhay mo, it will never. Walang pagbabagong nangyayari. Kasi later on, nakita natin sa buhay ni Isaiah. Ano nangyari pagkatapos niyang nakita ang Diyos? No? Kasi naniniwala ko meron tayong spiritual eyes. Kaya nga ang prayer natin, open the eyes. Ay, walang nakakapantay o walang kapantay. Yun ang ibig sabihin ng transcendent. Imagine that siya ang King of Kings, mataas siya, siya ay makapangyarihan, at the same time, siya ay banal na ang ibig sabihin, nangingibabaw, nangunguna at nakakataas siya sa kanyang nilikha. So, hindi siya katulad natin. Hindi siya katulad natin. Hindi niya katulad natin. Magkaiba. Even yung creation niya, hiwalay siya. He is above His creation. At ang sabi pa dito is, holy, holy, holy. 3 beses. Pag-click please. Holy, holy, holy. Kaya ang Diyos natin, hindi mo pwedeng sabihin na, ibig sabihin yung parang kasama lang natin. Kasama lang natin. Kaya sabi parang, pag pinag-usapan ng kabanalan ng Diyos, parang hindi mo siya maabot. Pag pinag-usapan natin ng kabanalan ng Diyos, parang, grabe naman, very unreachable, mataas, no? At isa pa dito, sabi, holy, holy, holy. 3 beses, ulit. Anong ibig sabihin ng holy, holy? Pag 3 beses na yung sinabi. In Hebrew literature, pag sinabing inulit ang isang salita, ang ibig sabihin, ito ay pagbibigay diin. Ang ibig sabihin, pag sinabing banal, banal, banal ang Diyos, siya ay absolutely or supremely holy. Walang makakapantay. He is above all things. He is holy. Di ba pag may gustong idiin ng gulang, anong ginagawa nila? Pag tinawag ang anak, anong sinasabi? Pag tinawag, Ezekiel, pag hindi pa, ulitin na naman, di ba? Ezekiel. Kasi gustong idiinan yung pangalan mo para makinig ka. Kaya sinabi din dito, bakit may ulit na sinasabi dito sa Bible 3 times na holy, holy, holy? It is because gustong ipakita dito na ang Diyos, gustong i-emphasize, bigyan diin na siya ay mataas. It's a superlative form. No? Pinaka-best, pinaka-mataas, at hindi natin kapantay, at hindi natin katulad. Ano ba? Pag sinabing God's holiness, pag nagsapan natin dito, nalilate siya, pakiclick pa, sige pag-on. Pag sinabing banal ang Diyos, ang ibig sabihin, He is separated from all wickedness and sinfulness. Maliban na siya ay kataas-taasang Diyos, bukod sa kanyang nilikha, o separated siya, at supremely holy, siya rin ay yung Diyos natin na hiwalay din siya sa kasalanan at hiwalay siya sa mga makasalanan. Ang kabalalan ng Diyos ay tumutukoy sa pagkahiwalay ng Diyos sa lahat ng kasamaan at kasalanan. Ano pa ang makita natin? Pag pinag-usapan natin ang kabanalan ng Diyos na nakita ni Isaiah. Ang nakita ni Isaiah sa God, no? Yung holiness ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang absolute purity. Alam niyo ba sa 1 John 1:5 ang sabi niya, God is light, ang Diyos ay liwanag. Ang liwanag po ay nagsisimbolo ng goodness, purity. Na pag sinabing darkness ay sumisimbolo ng kasamaan. Kaya pag sinabing God is light, ang Diyos ay liwanag, ay pumapatungkol to sa kanyang purity, absolute purity, talagang pure na pure, walang dungis ng kasamaan, walang kadiliman sa Diyos, walang masama na inisip ang Diyos, lahat sa Kanya ay mabuti, lahat sa Kanya ay pure, sapagkat siya ay light. Amen? Kaya pag sinabing kabanalan ng Diyos, pure siya. Wala siyang inisip na masama sa akin, sa atin. Walang damdamin na masama. Kaya pag sinabing, when we say God is light, it means God is absolutely pure. There is no wickedness in Him. God cannot look with favor on form of sin. Kaya hindi siya makatingin sa kasalanan. Hindi siya makatingin sa kasamaan. Kaya ang tao, hindi pwedeng magsama ang Diyos na banal at ang tao. Kasi ang Diyos ay banal. Tingnan mo yung nangyari dito. Tingnan mo sa nangyari sa mga tao na nakakita sa Diyos. Hindi lang si Isaiah, but even si Moses. Nung nakita niya ang Diyos ni Moses, actually it's a burning bush at saka voice lang. Yung puno, yung sanga ng puno nasusunog pero hindi tapos ang ginawa ni Moses, narinig niya yung boses ng God kasi nagsalita yung apoy, sabi niya, Moses, ikaw ay nasa sa banal na lugar.
nung narinig ni Moses at nakita niya yung burning bush, siya ay nagpatira pa. He cannot see directly to the holiness of God. Katulad natin. Katulad ng mga taong ito nakita sa Diyos. Yumuko at nagpatira pa. Yumuko siya dahil hindi siya makatingin sa Diyos. Subukan yung, to make the illustration better, gusto kong makita, pag tumingin kayo sa araw, nakatagal ba kayo sa araw? Di ba yung araw napakaliwanag? Sino sa inyo ang pwedeng tititig sa araw ng matagal? Pag palapit ka ng palapit sa araw, pag titingnan mo siya, napakaliwanag. Pero ang Diyos is brighter than the sun. Kaya hindi ka makatingin sa araw, liwanag yun eh. At ganun ang Diyos, we cannot look at Him because He is pure. At siya rin, hindi siya makatingin sa kasamaan. Ang gusto kasi ng Diyos ay banal ang kasama niya at banal ang nakikita niya. Malinis, it's pure. Kasi walang dungis na kasamaan sa Kanya. Puro kabutihan. Kaya ang ginagawa niya ay puro kabutihan. Walang kasamaan. Ganun ang Diyos natin. So when we say, God is holy, He is light. He is pure. No? At hindi mo pwedeng babaguhin yon. So makita natin dito na when God is light and God is pure, therefore lahat ng kanyang gagawin ay mabuti. No? Every good gifts come from Him. Lahat ng mabuti galing sa Kanya. And pagdating dito, isa pang katangian ng Diyos, no, about His holiness. God's holiness means He cannot take pleasure in sin. Please click on. Ang Diyos natin, ang kabangon ng Diyos natin ay hindi siya nasisiyahan o nalulugod sa kasalanan. Of course, pag ang Diyos natin ay banal, hindi siya nalulugod sa ating ginagawa, maging sa kasalanan. Kaya nga dapat holy tayo. Kaya nga sabi niya, be holy because I am holy. Ibig sabihin ba, Pastor, pag tumitingin ng Diyos sa akin, hindi makatingin sa akin? Ibig sabihin ba ang Diyos ay hindi makalapit sa akin? Yes. Siya mismo ang nagsabi dito na hindi siya nalulugod sa kasamaan at hindi siya nalulugod sa kasalanan. Deuteronomy chapter 25 verse 16. Next slide, please. For the Lord your God detests anyone who does these things, anyone who deals dishonestly. Kinamumuhian ng Diyos ang kasamaan. Sa Psalms chapter 5 verse 4 to 5 sa English, sabi mo, usap-usap ng ganun. No? Alam mo, Pastor, ako naman ay isang ayon sa lahat ng katuruan ng Panginoon. Ang gaganda. Pero alam mo, Pastor, pag ganitong hindi na ako yung ganun. Kasi naglalasing siya eh. Pero nakinig siya ng salita ng Panginoon. Kaya ang ginagawa ko, bago ako uminom ng alak, ako man hihingi ng tawad sa Panginoon. Sabi niya So, paikot-ikot yung mga kwento niya at from time to time na mag-meet kami, lagi niyang sinasabi sa akin. At sabi niya sa akin, kasi naniniwala naman ako ng ang Diyos. Alam mo, kasi may nagtatrim sila ng palay eh. Pag-anihan na tumatawag siya sa Diyos. Pag-anihan tumatawag sa Diyos. Pero lasing siya. Kailangan ang hindi ko matanggap na sinasabi niya na ang hirap sabihin directly sa kanya ito po. Minsan ang hirap kasing sabihin na. Kasi ang tingin niya sa Diyos, ganun eh. Ang sabi niya, alam mo, naiintindihan naman ako ng Diyos. Pag-iinom ako, kaya pag-iinom ako, maglalasing ako, mag-pray muna ako, may ng tawad. At alam kong naiintindihan ako ng Diyos. At alam niya lahat. Kaya sabi niya sa akin, hindi ko talaga kunti na lang, Pastor, kunti na lang, matanggal ko na lahat to. Pero, that was 3 years ago. Hanggang ngayon, ginagawa niya pa pag nag-meet kami. Kaya sabi ko, iba kasi yung kanyang kaisipan patungkol sa Diyos. Ito yung sinasabi natin. Nang tingin niya sa Diyos, ay pwede mong kausapin at, naiintindihan naman ng Lord, papayag na gagawin ko itong masamang ito. Hindi ganun ang Diyos natin. Ulitin ko, hindi ganun ang Diyos natin. Hindi mo pwedeng sabihin gagawa, magnanakaw ako, Lord, naiintindihan mo ako, wala akong pera. Hindi ganun. Maglalasing ako, naiintindihan mo ako, Lord, hindi pwede. Maninigarilyo ako, hindi. Naiintindihan mo ako, Lord. Ang sabi ng Bible, He does not compromise. Hindi siya sumasang-ayon at hindi siya natutuwa at hindi siya nasisiyahan sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Amen? Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa utak mo na, alam naman ng Diyos yan. Mapagpatawad naman siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya ang gagawin ko na lang yung gusto kong gawin. Remember this, He is holy. He is a holy God. No? We have no more time. Alam niyo si Isaiah,
Pagkatapos na nangyari yon, nakisang oras na ba ako? Pagkatapos nangyari, when he saw God, ng Diyos na pure and holy and separated one, na hindi sumasang-ayon sa kasalanan, kaiba siya at galit siya sa kasalanan. Ano ang nangyari kay Isaiah? At Isaiah chapter 6, ano sabi niya sa verse 5 o verse 4, the sound of their voices. Alam niyo, pagkatapos niya nakita ang Diyos na banal at mga hell na umaawit ng when he saw God, later on, nakita niya, bago niya nakita ang kanyang sarili, nayanig muna in verse 5, verse 4. At the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, and the temple was filled with smoke. Niyanig ang templo. Grabe yung kabanalan ng Diyos. No? May kasabay pa ng pagyanig. Pero sa panahon natin ngayon, pag may nayayanig, anong nangyayari? Pag nagyanig, mayroon sa Facebook. Lindol, napakalakas. Buti po ang lindol, nagpaparamdam. Mga may hugot line pa. No? Pero ito, yung yanig na to, no? Alam niyo, sa Old Testament, laging gano'n ng Diyos, pag nagpaparamdam ng kanyang presensya, ng kabanalan. Sa Holy Mountain, o sa Mount Sinai, sa bundok na yanig yun. Nung bumaba siya at nagpaparamdam siya sa bansang Israel, when he met Moses in Mount Sinai, at ipakita na ako ang Diyos, and he shook the earth at nayanig. At maraming natakot kasi sabi niya, ito na nga ang Diyos natin. Sa panahon natin ngayon, pag nayanig, meron ng paliwanag. Yung may nayanig, sabi, siyensya, yung science, sabi, ano sabi? Nagkaroon ng fault line, mga palipaliwanag ng mga geologists, sobrang init sa ilalim, medyo umangat yung lupa, kaya bumuka yung lumabas yung lava from the, so parang nagpapaliwanag na sa isip mo yung siyensya. Sa panahon na in the biblical times, hindi yung ganun hindi ang ganun ng mga tao. Pag yumanig yan, lumintol, ang laging isip nila, galit ang Diyos. Sa panahon natin, hindi na ganun. Kaya yung mali sa science, science can explain everything, o science can explain what happened. Pero yun yung proseso. Nung yanig, pero lagi mong tandaan, ang tinuturo sa Bible, pag niyanig yan, anong nasa isip mo? Pag niyanig, anong ginagawa ng maraming tao? Sila ay nananalangin. Kasi alam nila na ang Diyos, siya ang dahilan kung bakit naglilindol. Yung iba hindi sang-ayon sa akin, pero totoo yun. Kaya nung niyanig ang temple, ang Diyos ang may pakanan nito. Pag niyayanig ang lupa, ang Diyos, laging may connected ang Diyos. Dahil ang Diyos, ang hari ng mga hari, siyang may-ari ng mundo, na kung niyanig man yan, siya ang may pakanan nito at kaya niyang kontrolin. Na walang mangyayari. Pag may lindol, walang mangyayari. Kailan tayo tumatawag sa Diyos because it's not science that we believe. It is God ang may dahilan. Kaya tingnan mo to. When Isaiah saw God as holy, anong response niya sa verse 5? Sabi niya, woe to me, I cried. Nahabag siya sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng sense of sinfulness. Kanina, sight of God, ngayon, sense of our sinfulness. Umiyak siya at nakita niya ang kanyang kasalanan. Si Isaiah may pag-amin Aaminin nila na sila ay nagkasala. Pero ang tao ngayon, they blame other people. And they compare other people. I have a note here, no? Wala na tayong time. Pero gusto ko lang i-emphasize ito, mga kapatid, no? Na pag ikukumpara natin ang ating sarili sa Diyos, ginagawa natin yung nag-enjoy tayo sa masama. Ito ang Diyos nagpakilala na banal para makita natin na lahat ng ating ginagawa ay mali. Para ipakita sa atin na siya yung pamantayan. Na pagkilala natin siya, alam natin, malalaman natin ang mali at tama. Siya yung magbibigay kahulugan na ito, anak, mali yan, ito yung tama. Katulad ng isang tatay na sa isang anak niya na babe lumalaki. Kaya sabi niya, that is dirty. Pag kumakain o inahawak ng kamay niya yung baby o yung anak niya, at sinusubo sa kanyang kamay, mali yan. Tinuturuan ng tatay ang kanyang anak na mali yan. Dahil alam ng tatay ang mali at tama. Ganun din ang Diyos sa atin. Kaya nga nagpakilala siya kay Isaiah at nagpapakilala siya sa panahon natin ngayon para malaman natin na tayo ang laging may mali. Amen? Tayo lagi yung nagkakasala. Katulad ni Isaiah, imagine that, sabi niya, makasalanan ako at namumuhay ako kasama sa masasamang tao. Ganun yun, pag ikumpara mo ang sarili mo sa Diyos at hindi sa ibang tao.
Pero ganito yan, pag ikukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, ang tingin mo sa sarili mo ay mas mabuti ka kaysa kanila. When we compare ourselves to other people, magkakaroon tayo ng self-righteousness. Mas mabuti ako, pala simba ako, mabuti akong anak, mabuti akong tatay. Hindi katulad nila mga lasinggero. Pero you know what? Ang taong tumitingin sa Diyos at makakilala sa Diyos at kumikilala sa Diyos, alam niyo na banal, laging ang makikita natin, our self, our sinfulness, at magkakaroon tayo ng deep conviction. At katulad ni Isaiah, sabihin natin, Lord, nagkasala ako at ako ay makasalanan. Amen? Marumi ang aking labi. Kasama ko ang mga chismosa na katulad ko din. Kasi labi masama eh. Nagmumura sila, katulad ko din sila na masama. Kasi sa panahon natin ngayon, ang panukat natin, yung sarili natin, sinusukat natin yung ibang tao by our own standard. Ano bang pamantayan mo sa ibang tao? Pamantayan mo sa kanila, dapat ganito sila, dapat ganito. Dapat si pastor, ganito yan eh. Dapat ganito siya. By our own standard. Pero kahit yung mga standard natin, kahit yung pamantayan natin na ini-insist natin sa ibang tao, sablay. Pero ang Diyos na siyang pamantayan ng lahat dahil siya ay banal at pure at walang mali sa Kanya, siya dapat ang may pamantayan sa atin. At siya mismo magsasabi na mali kayo, makasalanan kayo, at kayo nagkakasala sa akin. Amen? Next slide please. Sabi niya, when we measure and compare ourselves with others, it produces pride or self-righteousness. But when we measure ourselves with God, it produces humility and repentance. Kaya the more na nakilala natin ng Diyos na banal, lalo tayong naging mapagpakumbaba at lagi tayong nagsisisi, sabihin natin, Lord, gusto kong magbagong buhay. Amen? Pero ito ang lagi niyang tingnan dito. Pag nung nakita ni Isaiah na siya ay makasalanan, nakita niya ang Diyos na banal, siya ay makasalanan, naranasan niya yung pagpapatawad ng Diyos. Anong nangyari sa verse 6? Then one of the seraphim flew, yung isang anghel lumapit sa kanya at inagay sa kanyang labi ang isang burning coal. Okay? Nang ibig sabihin noon, verse 7, with it, he touched my mouth and said, see, has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Ang ibig sabihin, ang Diyos, pag inamin na tayo nagkasala at tayo makasalan at hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kabanalan, pinapatawad niya tayo. Amen? Anong sabi niya dito sa 1 Corinthians 6:11? Tayo ay hinugasan, pinabanal. Imagine that, kaya nga, pag tayo makasalan, hindi makalapit sa Diyos, ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo malapit sa Kanya. Ang ginawa niya is that pinatawad niya tayo, hinugasan, sa magitan ni Kristo Jesus, yung dugo ni Kristo Jesus. At sa Hebrews 10:10, next slide please. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Amen? What a wonderful God we have. Sana buksan ng Diyos ang ating mga puso't isip at makita natin ang kabanalan ng Diyos. Masyado tayong nakatingin sa lupa, nakatingin sa mga bagay-bagay, na mga imahe, nakatingin sa ating. At siguro, kaya dati hindi natin nakita ang Diyos kasi masyado nating nakatingin lagi kung anong meron sa social media. Anong makita nyo sa social media? Puro self. Selfie. Self. Tignan mo yung mga kabataan ng 24 hours na sa gaming. How can they see God as holy? How can they know God? Paano nila makilala ang Diyos kung masyado silang natakpan ng mga bagay-bagay na nagdidistract sa kanila? Na about araw kung ano na lang nakita nila sa Facebook, sa social media, sa YouTube, yun ang naisisiksik sa kanilang mga isip. Panginoon, when we come to Him. And lastly, sabi niya dito, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Nagkaroon siya ng sense of vision. Sight of God's holiness, sense of our sinfulness, and sight or sense of mission. Nagkaroon siya ng mission. Anong sabi ng Diyos? Sino ngayon isusugo ko? Sino ngayon napapadala ko para magbahagi ng aking salita? Sabi ni Isaiah, ako ang isusugo mo, Lord. Ganito kasi pag naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos, pag naranasan natin yung kabanalan ng Diyos, ang mangyayari sa atin, magbabagong buhay, mapapatawad tayo, at magkakaroon tayo ng puso din sa ibang tao at sasabihin natin, Lord, gusto ko rin itong mga kabataan nito ay makakilala sa tunay na Diyos. Amen? Yun ang magtutulak sa atin na magmimisyon. Mga katrabaho, pag nakita mo, ay grabe, lugmok na sila sa mga bisyo. Pero ikaw na nakakita sa kabanalan ng Diyos, ikaw na nakaranas at nakakita ng iyong kasalanan at ikaw pinatawad ng Diyos. Hindi ba't ikaw ang aabot sa kanila at sasabihin mo, Lord, ako ang isusugo mo sa kanila. Dadalhin ko din sila sa Diyos na banal, ang hari ng mga hari, ang gumawa ng langit at lupa, upang sa ganon
ay sila din ay luluhod sa Kanya at aaminin nila sila yung makasalanan at makikilala ang Diyos tagapagligtas, ang Panginoon na pwedeng magpatawad sa kanila. Amen? Ito dapat ang magkaroon tayo, the sight of God's holiness, sense of our sinfulness, and sense of our mission. Let us pray together. Lord, we thank you po. Salamat po na napatuloy ka nagpapakilala sa amin. Salamat na pinapakita mo na ikaw ang Diyos na banal noon hanggang ngayon. Patawad po sa aming mga kasalanan. Ang dami po naming pagkukulang sa inyo. Marami po dito na hindi pa nabubuksan ng kanilang mga mata, Panginoon, upang maranasan ka. I pray, Father, that you will continue to reach them. Continue, Lord, to touch their hearts, Panginoon. Lord, how I wish na itong bawat isa sa amin, kung anong ginawa mo sa akin, ganun ang gawin mo sa akin. 15 years ago, Lord, binuksan mo ang aking mga puso't isip para makita at maunawaan na ikaw ang Diyos ng kabanalan. At yun ang nagtulak sa akin para magbagong buhay. Nakita ko ang aking karumihan na para akong basahan, katulad ni Isaiah. Lord, ganun din ang gawin mo po sa bawat isa sa amin, yung mga young people dito. Reach them on their level of understanding. Sa mga magulang, Panginoon. Kailangan nila, Panginoon, na makita na ikaw ang katas-taasang Diyos, na walang ibang Diyos maliban ng ikaw. I pray, Father, na you will remove our spiritual blindness and allow us, Lord, to experience your holiness, your grace, your love, Panginoon, sa buhay ko. Thank you so much, Lord, sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. I pray, Lord, na patuloy ka pa ng makilala as we go on, as we read your word, as we study your word, as we meditate your word in our everyday life. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Salamat po sa tiyaga ng pakikinig.